sa mga kahugot natin hindi pa nakaka-follow sa ating Facebook page, Kuya Bono, please follow para ma-update po kayo sa mga bagong kwentong paparating sa ating mga channels. Again, please follow Kuya Bono Facebook page. At ngayon, ating sundan ang part 2 ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Anya mula dito sa DKB ng Bono's Love Tube. Kahugot mo sa bawat kwento. Isang umaga, busy ako sa kusina sa paghahanda ng mga lulutuin ko nang biglang narinig ko ang kring-kring ng dating bike ko. Pero agad ko ding naalalang matagal nang wala ang bike na yon. Kumusta na? Ito ang boses na tuminag at nagpalingon sa akin sa pinto. At namangha ako sa lalaking noon ay palagpas na ng salas, palapit na ng kusina. Si Jeje. Hawak niya ang stainless na kring-kring ng endless love bike ko. Bigla ko siyang na-miss, Kuya Bono. At kung hindi ko lang kayang pigilan ang sarili ko noon, baka naiyakap ko siya. Uy, saan ka galing? Ngayon ka lang nagpakita. Tanong ko, Maynila, anong ginawa mo doon? Doon ka ba nag-apprentice? Apprentice? Nag-stop nga ako, di ba? Ha? Kailan pa? Second sem. Masyado ka kasing busy. Di mo na ako napapansin. Anong di napapansin? Hindi ka nga nagpapakita. Nagpunta ako dito nung bago ka lumawas ng Maynila. Tinawag kita pero hindi ka lumingon kasi masayang-masaya ka sa dalawang Amerikano. Anong ginawa mo sa Maynila? Nagtrabaho. Anong trabaho? Macho dancer. Napalingon ako sa kanya. Nakangiti siya ng maluwang kaya nahulaan kong nagjo-joke lang siya. Kaya ginoke ko din siya. Maniniwala na sana ako kaso naisip ko, mga gwapo ang kinukuha sa ganong trabaho. Oo na, alam kong pangit ako. Kaya ano? Wala. Tanga, joke lang yun. Gwapo ka para sa akin, Jeje. Talaga? Pwes, para sabihin ko sa'yo, Anastasia, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Naasiwa akong tumingin sa mukha ni Jeje noon. Noon lang kasi niya binigkas ang buo at totoo kong pangalan at iba ang timbre ng boses niya. Parang masyadong seryoso at parang nahuhulaan ko na kung anong susunod niyang sasabihin. Magtatapat na siya. At noon ay napapaluhan na ako. Nag-init na mga mata ko bago ko pa damputin ang sibuyas at binalatan ito. Kring-kring! Narinig kong kinalabit niya ang dating busina ng bike ko. Napalingon ako sa kanya. Bahagya siyang nakangiti pero diretso ang titig niya sa mga mata ko. Anya, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Actually, kaya ako umuwi dahil hindi ako matahimik sa Maynila. Kailangan ko na talagang ilabas to, Anya. Bahala na kung anong magiging reaction mo. Anya! Narinig kong tawag ni Mama sa pangalan ko mula sa kwarto niya. Saglit kong sinulyapan si Jeje bago ko pinasok si Mama sa silid niya. Pero lubha akong nasindak nung makita kong
nakabulagta ang mama ko sa sahig. Noong magpanik ako, dahil sa nakita kong ayos ni mama ay automatic na ang gusto kong gawin ay buhatin at ibangon siya. Pero bigla kong narinig ang boses ni Jeje sa likod ko. Hindi ko na malayang pumasok din siya sa kwarto ni mama. Teka lang, Anya. Sabi niya tsaka pumwesto sa bandang ulo ni mama at maayos niyang ibinangon ang pang-itaas na bahagi ng katawan ni mama habang nakaalalay ang isang kamay niya sa ulo ni mama. Nung mapaupo niya si mama sa sahig, ay niyakap niya ito mula sa likod at saka binuhat pa itaas at inilipat si mama sa kama nito. Nakita kong ngumiti si mama kay Jeje. Iyon ay tanda ng pagpapasalamat niya pero hindi siya umimik. Dahil alam kong nahihiya siyang iparinig kay Jeje ang utal-utal niyang salita. Nung umalis si Jeje, binalikan ko si mama sa kwarto niya at tinanong ko kung bakit siya nahulog. Sa utal-utal niyang pananalita ay nasabi niyang sinubukan daw niyang tumayo upang mag-isang lumipat sa wheelchair niya pero hindi daw niya kinaya. Muli na naman akong nalungkot noon. Nakonsensya dahil dati pa'y sinabi na ng doktor sa PJG na kailangan ni mama ng therapy pero hindi ko yan naasikaso dahil kapos kami sa pera. 21 years old ako noon, Kuya Bono. 19 naman si Ella, 17 si Cardo. Noong 19 pa lang ako, naisipan ko nang mag-apply na domestic helper pero isipin ko pa lang ay hindi ko na kayang iwanan ng mama at mga kapatid ko. Kinagabihan ay bumalik si Jeje sa bahay. Nagstay kami sa terrace at noon ay nakapaglabas ako sa kanya ng mga saloobin ko. Tingin mo, Jeje, okay lang kaya na iwanan ko muna sila dito? Hindi. Mabilis na sagot ni Jeje. Aapat na nga lang kayo. Maghihiwa-hiwalay pa ba kayo? Kailangan ko maipa-therapy si Mama, Je. May kilala ako, kamag-anak ko. PT, kapapasa lang niya ng board exam pero magaling yon. Maraming PT, Je. Ang problema lang pera. Mapapakiusapan ko yon. Taga dito din ang nanay noon pero sa Kapitan Pepe na sila nakatira. Kahit hirap kami, Kuya Bono, hindi ko talaga nakasanayan ang humingi ng pabor sa ibang tao, lalo na kung hindi namin kaano-ano. Pero kinapalan ko ang mukha ko noon para sa mama ko. Umayag ako nung sabihin ni Jeje na kakausapin niya ang kakilala niyang physical therapist. Kinabukasan ay kasama na ni Jeje ang PT na yon pero bigla akong na-conscious dahil lalaki pala, binata. Medyo chubby pero napaka-pogi. Ang puti, ang kinis ng balat, ang pula ng mga labi. At nung makita ko'y agad siyang nakangiti sa akin, hinawakan niya ang kamay ko at nakipag-alamano. Di ba ako natatandaan, no? Tanong nito sa akin, dahilan para mapatitig ako sa mukha niya at pilit kong inaaninag kong kakilala ko nga siya. SJ, Silver Joel. Girlfriend kita nung kinder tayo eh. Noon ay naalala ko ang kwento ni Mama tungkol sa kanya, pero hindi ko siya natatandaan talaga. Tumugmo lang din yung description ni Mama noon sa itsura ni SJ nung maliliit pa kami.
Buti natatandaan mo ako. Sabi ko, hindi ko actually natatandaan kung paano kita naging girlfriend noon. Sabi lang ng mama ko sa akin kanina na para daw tayo mag-shota nung kinder tayo. Tapos, inilabas ni mama yung mga pictures natin noon. Napakarami. At nakita ko ngang iilang pictures lang ang hindi tayo magkatabi. Meron pang 3 pictures na magkaakbay tayo, magkayakap. Kaya naniwala ako na girlfriend nga kita noon. Hindi ako naging komportable sa paulit-ulit na sambit ni SG na girlfriend niya ako noon. Oo, napaka-pogi at napakabango niya, Kuya Bono, pero na kay Jeje pa rin ang puso ko noon. Nakikingiti lang si Jeje noon habang panay ang kwento ng 2nd degree cousin pala niya sa mother side na si SJ. Oo, hindi na ituloy ni Jeje ang gusto niyang sabihin nung araw na yon. Pero nahulaan ko na magtatapat na talaga sana siya. At kung hindi lang ako tinawag ni Mama, ay baka sinagot ko din siya nung araw ding yon. Tiningnan nga ni SJ si Mama at nangako siyang isasali niya sa schedule niya ang therapy ni Mama at huwag ko daw munang alalahanin ang ibabayad ko sa kanya. Tsaka na lang daw kapag nakaluwag-luwag na ako. Noon, Kuya Bono, ay nabawasan ang pag-aalala ko. Maging si Mama ay nagpakita din ng katuwaan lalo na nung masabi ko sa kanya na si SJ ang binatang yon. Talagang napakasaya ni Mama noon. Makaraan ng 2 araw, bumalik si SJ at kasama pa niya ang mama niya, si Tita Aurora, na noon ay malapit din kaibigan ni Mama. Niyakap pa ni Tita Aurora si Mama noong sabihin niyang, "Huwag kang mawalan ng pag-asa, friend. Gagaling ka. Manalig ka lang sa Diyos. Kapit lang, friend. Gagaling ka." Sa totoo lang, Kuya Bono, masasabi kong ako lang ang masamang nilalang sa bahay namin nung bata pa ako. Pero ang naging kasamaan ko naman siguro noon ay bahagi lang ng kabataan ko at hindi naman siguro sapat ang mga yun upang karmahin o sapitin ng mga magulang ko ang mga kawalasang yun. Lalo na ang pagkawala ni Papa at ang pagkakasakit ni Mama. Alam kong mabubuti silang tao. Pero bakit nangyari yon sa kanila? Dati paulit-ulit kong tanong ito pero nung mag-mature ako, inisip at tinanggap ko na lang na para sa akin ang lahat ng yon. Para matuto akong pumasan sa mga responsibilidad para maging responsable ako. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, kinukurit din talaga ng konsensya ko noon kapag naalala ko ang mga maling nagawa ko. Hindi lang noong bata pa ako, kundi kahit nung may sakit na rin si Mama at nagpa siya nga akong tularan ng Papa ko sa pagiging istrikto niya. May boyfriend na rin si Ella noon. Kahit 16 pa lang siya, 17 years old yung lalaki na taga-kabilang baryo. Bago ko kinumpronta yung lalaki, si Ella muna ang kinausap ko. Puro oo ang sagot ni Ella sa akin at nagtiwala akong sumang-ayon nga siya sa mga gusto ko pero hindi pala. May mga pagkakataon pa lang hindi siya pumapasok sa school dahil kasama niya ang boyfriend niya. Ang ginawa ko, tinawag ko si King Kong at nagpunta kami sa kabilang barangay upang huntingin ang boyfriend ni Ella. Maayos namin itong kinausap, pero maangas ito at hindi nakapagtimpi si King Kong. Hinayaan ko lang na bugbugin ni King Kong. Well, nanlaban ang boyfriend ni Ella pero at that time, malaki na ang katawan ni King Kong at talagang hasang-hasana sa babagan. Dumudugo na ang bunganga ng boyfriend ni Ella noon pero matigas pa. At yung paulit-ulit kong sinabi na iwasan niya ang kapatid ko, ang sagot niya, iiwanan ko lang siya kapag nakuha ko ng gusto ko sa kanya.
Noon naman parang nagliyab ang dugo ko at hindi ko na kinontrol ang sarili kong pagsasapakin siya sa mukha. Hanggang sa tumumba siya. Pero bago namin iwanan ni King Kong ay tinadyakan ko pa. Nakonsensya ako sa ginawa kong yun, Kuya Bono. Pati ang kung paano ko saktan ang kapatid ko dahil ayaw niyang maniwalang hindi siya mahal ng boyfriend niya at nakikipagtaasan na ng boses sa akin dahil masyado rin siya nasaktan sa ginawa namin sa boyfriend niya. Ayaw niyang maniwala sa amin na mayroon lang gustong makuha sa kanya yung boyfriend niya pero iiwanan din siya kapag nakuha na nito ang gusto niya. Isa iyon sa mga kumukurot sa konsensya ko noong magsimula akong taus-puso magdasal sa Diyos at hilingin na pagalingin niya si mama namin. Yun kasi ang alam ko, Kuya Bono. Bago ka magsumamo sa Panginoon, aminin mo muna lahat ng kasalanan mo. Linisin mo ang puso mo upang maging karapat-dapat kang makipag-usap sa Kanya. May ginawa din akong masama kay Kuya Ramil. Iyon yung pinsan ni Mama na taga-Samar. Nagawa ko yon noong araw na palayasin ko siya ng tahimik kasi hindi pwedeng marinig ni Mama ang anumang ingay na marilikha kapag nakipagsagutan siya sa akin. Pinasok ko siya sa kwarto nila ni Cardo pero wala si Cardo noon. May dala akong kutsilyo noon na kalahating oras kong hinasa. Tinutok ko yon sa liig ni Kuya Ramil. Tumayo siya kaya sumadsad siya sa dingding. Nagtataka siya. Nagulat sa ginawa ko pero ang sabi ko, kaya kong itarak sa lalamunan mo to, Kuya Ramil. Gising ka man o tulog ka. Akala ko makakatulong ko sa amin, lalo na sa tita mong may sakit. Pero ang ginawa mo sa kapatid ko, putang ina mo, pwede kitang ipakulong. Pinsan mo si Cardo, putang ina ka, binugaw mo. Sumagot siya, Kuya Bono, pero ginutlitan ko ng kutsilyo ang leeg niya. Nasugatan ito pero maliit lang naman. Kinapa niya at nakita niyang may dugo sa kamay niya. Noon na siya nanginig. Ang sabi ko pa, tutuluyan kita, Kuya Ramil, kung magsasalita ka pa. Bibigyan kita ng 3 minuto para tahimik na lumayo sa bahay na to. At pag alis mo, huwag kang mag-iingay at lalong huwag ka nang babalik dito. Para siyang The Flash noon sa bilis niyang mag-impake dahil habang ginagawa niya yon ay nakataas ang kamay kong may suot ng relo. Tahimik ko siyang inoorasan. Ni hindi niya naisarang mabuti ang bag niya at ang sapatos niya ay bit-bit na lang niya paglabas ng bahay namin. Kapag naalala ko ang ginawa kong yun kay Kuya Ramil, nai-imagine ko ang sarili ko na parang may sungay na pula sa ulo ko. Gusto ko ring saktan si Cardo noon, Kuya Bono, kahit mahal na mahal ko siya. Gusto kong iparamdam sa kanya na galit ako sa ginawa niya. Pero nung puntahan ko siya sa likod, sa mga manok niya, umiiyak siya. Kaya't nalusaw na rin kaagad ang puso ko at ang nangyayari ay pinakiusapan ko na lang siya. Ang sabi ko, huwag mo nang uulitin yun, Cardo. Umayos lang tayo. Nakikita tayo ng Diyos sa mga ginagawa natin. Kailangan natin ng tulong at awa niya. At paano siya maaawa sa atin kung mali mga ginagawa natin? Nagsorry siya, Kuya Bono, at nangakong hindi niya nauulitin. Niyakap ko siya noon, gaya ng madalas kong pagyakap sa kanya nung maliit pa siya. Lalo naman siyang napahugulgol ng iyak noon na para ding bata. Alam na alam ko, Kuya Bono, ang mga pinagdadaanan ng mga kapatid ko noon. Hirap na hirap kami at alam kong nabigla sila kasi dati ay hindi naman kami mahirap. Ang sagot nga ni Ella sa akin nung kausapin ko siya, ayaw na raw niya mag-aral. Mag-aasawa na lang daw siya ng maaga para mabawas na siya sa mga inaalala ko.
Sabi ko hindi ganun ang gusto kong mangyari. Makisama lang siya, magtiis muna. Hindi ka ako para sa akin yun, kundi para din sa kanya. Hindi ako magaling sa mga salitang nakakahaplos ng puso, Kuya Bono. Sa totoo lang, sanay ako sa salitang kanto, gaya ng paraan pag-uusap namin ng mga kaibigan kong lalaki. Kaya challenge lagi sa akin noon ang magbigay ng inspirational talk sa mga kapatid ko. Yung tipong maantig sana sila, yung para akong pari o madre kung magsalita. Hindi ko kasi kaya yon. Madalas noon, rektahan ako. Huwag ganito, huwag ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Pero pasalamat pa rin ako, Kuya Bono, dahil hindi ko naman pala kailangang maging inspirational o motivational speaker sa mga kapatid ko dahil pinakinggan at sinunod naman nila ako. Malaki ang naitulong ng perang binigay ni Tita Diana nung dumating ito galing ng abroad. Nanalo kasi siya sa kaso laban sa employer niya sa Turkey at nag-uwi siya ng malaking pera dahil binayaran siya ng danyos. 75,000 pesos ang binigay niya sa akin kaya't noon ay tinangka kong magbayad kay SJ pero tinanggihan niya. Gamitin mo muna sa ibang mas mahalagaan niya. Huwag mo akong intindihin. Sabi mo, magbayad ako kapag nakaluwag-luwag ako. O ito, may pera na ako. Anya, when I say nakaluwag-luwag, ang ibig sabihin nun ay kapag wala ka ng ibang inaalala kundi ang kung paano gastusin ang pera mong sobra. Yun. Ay Diyos ko, SJ. Paano at kailan naman mangyayari yun? Hindi nga ako nakatapos ng pag-aaral eh. Paano ako magkakaroon ng perang sobra-sobra at pinoproblema ko kung paano gastusin? Gaya ni Manny Pacquiao, ganon? Ba't naman Manny Pacquiao? Jinky Pacquiao naman ah. Gets ko na. Kapag nakapag-asawa ko ng mayaman, ganon ba? Pwede. Hindi mangyayari yun, SJ. Dahil ang lalaking gusto kong mapangasawa ay kagaya ko lang din hindi nakapagtapos ng college. Si Jeje, tama ba ako? Hindi ako sumagot, Kuya Bono. Pero nakita kong napangiti si SJ. Ang sabi niya, hindi diplomang nagpapayaman sa taoan niya. Diskarte, sipag, tiyaga. Maraming tao ang patong-patong ang diploma pero mahirap pa rin. Huwag mong ismulin si Jeje dahil nag-iisip na rin siya ng paraan para makatulong sa'yo. SJ, nagsasabi ba sa'yo si JJ? Nang ano? Nang tungkol sa akin? Oo naman. Alam ko din na hindi pa kayo dahil hindi na tuloy na magtatapat na dapat siya sa'yo. Pero ramdam din niya. Mahal mo rin siya. At ang gusto niya, magtatapat ulit siya kapag may maipagmamalaki na raw siya. Hindi ko siya kailangang magmalaki, SJ. I mean, nahihiya kasi siya makipagrelasyon sa'yo ngayon kasi nga tambay siya. Pero nag-a-apply na yan papuntang Taiwan. Huwag mo nalang sasabihin sa kanya na sinabi ko sa'yo ha. Ayaw kasi niyang pasabi dahil hindi pa sure kung makakaalis siya. Basta ito na lang isipin mo, Anya. Sa laban mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Nandyan si JJ. Andito kami para tulungan ka. Isang araw ay nagpasama si Tita Diana para dalawin ang puntod ni na lolo at lola, pati ang puntod ni Papa.
Hindi ko napigilan ang umiyak matapos akong umusal ng dasal habang nakatayo sa tapat ng puntod ni Papa. Naramdaman ko ang pag-akbay sa akin ni Tita Diana. Si Tita Diana ang pangalawang kapatid ni Papa. Ate din siya ng burhildang si Tita Queenie. At nung araw na yun, Kuya Bono, ay ginulat ako ni Tita Diana. Anya, alam kong magugulat ka pero sa tingin ko, kailangan mong malaman to. Napatitig ako sa mukha ni Tita Diana. Pero promise mo sa akin at sa puntod ng Papa mo na hindi magbabago ang pagtingin, pagmamahal at respeto mo sa mama mo. Ano ba yan, Tita? Itong nasa harap mo, hindi yan ang Papa mo. Ang Papa mo, buhay na buhay at gusto ko niyang makita. Noon ko nalaman ang totoong dahilan kung bakit Anastasia ang pangalan ko, Kuya Bono. Dahil sinunod yun sa pangalan ng tatay ng totoong tatay ko. Pangalan ng lolo kong Anastasio. Noong araw ng iyon ay nakausap ko ang totoong tatay ko sa cellphone ni Tita Diana. Nasa bansang Armenia siya, si Papa Arvin, ang totoong tatay ko. Nagkita daw sila ni Tita Diana noon sa Turkey. Magkatabing bansa kasi ang Armenia at Turkey. Sa Turkey, nagtrabaho noon si Tita Diana pero nagrabyado daw siya ng employer niya kaya siya nagdemanda. Lumipat siya sa ibang company habang dinidinig ang kaso niya. Noon para gustong sabihin sa akin ni Tita Diana ang tungkol sa tatay ko. Pero hindi daw siya makahanap ng timing o nagdadalawang isip siya dahil sa sitwasyon nga ng mama ko noon. Armenian ang asawa ni Papa. Hindi daw sila mayaman pero babawi daw siya sa mga pagkukulang niya sa akin. Magpapadala daw siya ng pera. Nagpasalamat ako, Kuya Bono, pero hindi napunas sa isipan ko yung pintas sa kanya dahil sa pag-iwan niya pala sa mama ko noong nabuntis niya ito. Sa madaling salita, ang pagmamahal at respeto ay para pa rin sa Papa ko na kahit alam pala niyang hindi niya ako kadugo, ay nanindigan siyang ituring at mahalin ako na parang tunay niyang anak. Lumuha si Mama noong kalmado kong ikwento sa kanya habang pinupunasan ko ang katawan niya na alam ko na ang tungkol sa totoong tatay ko. Kalmado at nakangiti ako habang nagkukwento sa kanya, Kuya Bono, para hindi siya ma-stress. Sinabi ko rin sa kanya na nauunawaan ko siya kung bakit siya naglihim sa akin. Hindi nagpadala ng pera sa akin ang totoong tatay ko, Kuya Bono. Dahil ang 100,000 piso ay dinala mismo ni Anastasio, ang totoong lolo ko sa father side. Dumating siya sa bahay at umiiyak na yumakap sa mama ko. Yun pala, close talaga sila noon dahil sobrang bait daw ng matanda kay mama noon. Gustong-gusto daw niya magkatuluyan sina mama at ang anak niya pero ang papa ko lang talaga ang gagong-gago noon. Niyakap din ako ni Lolo bago siya umalis kasama si Tita Diana. Iniwan niya sa akin ang cellphone number at address niya sa Bulacan para daw kung mga ilangan ako ng kahit ano ay magsabi lang ako sa kanya.
Dati, Kuya Bono, ikinahiya ko din talaga ang mabantot kong pangalang Anastasia. Makaluma kasi, parang sa baul hinalukay sa kalumaan. Pero nung makilala ko si Anastasio at ang kabaitan at kabutihan niya, naging proud na ako sa pangalan ko dahil mula pala ito sa taong napakabusilak ng puso. Hindi natuloy si Jeje sa Taiwan dahil sa palyado niyang medical exam. Pero si Gago, hindi pa niya pinaniwalaan ang resulta ng medical niya. Bumalik siya sa Maynila, nagtrabaho ulit habang nag-a-apply sa ibang agency. Pero 3 beses sa loob ng 1 buwan ay umuwi siya. At sa mga araw na nasa baryo namin siya, maghapon hanggang gabi siya sa bahay. Tinutulungan niya ako sa mga gawain ko. Masayang masaya kami kahit hindi pa kami. Hanggang sa nagsawa na naman siya sa trabaho niyang kailiit din naman daw kasi ng sweldo. Halos wala daw natitira dahil nagse-share pa siya sa upa ng apartment sa mga pinsan niya at sa pamasahe pa raw niya. Dahil doon ay tumambay na naman siya sa baryo. Bagay na gustong gusto ko naman dahil araw-araw ko ulit siyang nakakasama. Natutulungan pa niya ako sa mga gawain ko. Mahal na mahal ko na siya, Kuya Bono. At alam kong ganon din siya. Kaya naman naging napakasakit sa akin, Kuya Bono, ang bigla na lang niyang pagsuko sa pag-ibig niya para sa akin. Bigla na lang siyang umiwas at lumayo sa akin. Isang araw sa tindahan ko ng ulam, habang pinupunasan ko ang mga takip ng kasirolang kay bilis kasing dapuan ng alikabok kasi nga nasa tabi ito ng kalsada, bigla na lang tumambad sa harapan ko ang isang bouquet ng red and fresh roses. At pagtingal ako, mukha ni Cordy ang nakita ko. Nagulat ako at ang sabi niya, "Wow, I like that surprise look." Si Cordy ang half American, half Puerto Rican pala na anak ni Uncle Brady sa una niyang asawa. Si Uncle Brady ang naging asawa ng bruha kong tita na si Tita Queenie. Agad kong kinumusta si Uncle Brady kay Cordy at masaya ako sa naging sagot niya. Okay na daw ang daddy niya. "Why did you come back?" Tanong ko. Ngumiti siya bago sumagot ng, "I came to see you because I missed you, Anya." Pagkasabi niya nito ay niyakap niya ako at hinagkan sa noo ko. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, nung niyakap ako ni Cordy, iniisip ko na nasa paligid lang si JJ at nakita niya kami. Lalo pang naging solido ang paniniwala kong ito mula nung ilang araw na'y hindi pa rin nagpapakita si JJ. Ilang araw ring hindi nagtitext kaya't ako na ang nagtext sa kanya. "Uy, nasan ka? Mag-iisang linggo ka ng missing in action ah." "Andito ulit ako sa Manila." "May trabaho ka na ulit dyan?" "Wala pa. Pero may nabuntis kasi ako dito.
at kailangan ko siyang panindigan. No? Tigilan mo ako, JJ. Pumunta ka nga dito sa bahay. Miss na kita, gago ka. Hindi siya nag-reply. Sa halip ay tumawag siya at sinagot ko naman. Anya, hindi ako nagbibiro. Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ako ang lalaking kailangan mo sa buhay mo. At totoong may nabuntis ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Eto siya, kausapin mo. Nakausap ko nga ang babae, Kuya Bono. At sa boses niya, naramdaman kong mabait siya at mahal na mahal niya ang lalaking pinakamamahal ko rin. Ang sakit nun sa akin, Kuya Bono, pero ano bang magagawa ko? Nakilala kong gago si JJ pero kahit kailan hindi magiging mali ang desisyon niyang panindigan ang babaeng nabuntis niya. Kaya noon, kahit masakit sa akin ay sinikap ko na lang natanggaping hindi nakalaan sa akin ang lalaking sinisigaw ng puso ko. Ang lalaking una at kay tagal ko nang minamahal. Inamin sa akin ni Cordero or Cordy, Puerto Rican name pala ang Cordero at Puerto Rican ang mama niya at US citizen din pala siya dahil teritoryo ng Amerika ang Puerto Rico. Si Uncle Brady ay Amerikanong taga Florida pero matagal na nagtrabaho sa Puerto Rico kung saan niya nakilala ang mami ni Cordy. Inamin ni Cordy na hindi siya marunong manligaw pero alam daw niyang kultura nating mga Pilipino ang ligawan muna bago maging magkasintahan. Kasama ko si Cordy sa hotel noon kung saan siya naka-check-in. Hindi sa kwarto ng hotel kundi sa restaurant sa ground floor ng hotel. At noon niya sinabi sa akin na hindi raw ako nawala sa isipan niya mula nang bumalik sila ng Amerika. Hindi pa daw siya nakadama ng ganong damdamin sa isang babae noon at diniretsa niya ako, Kuya Bono, na gusto niya akong pakasalan. 23 lang ako noon, 30 na siya. At masama pa rin ang loob ko dahil hindi kami nagkatuluyan ni Jeje na siyang mahal ko talaga. At parang nagsusumigaw sa mukha ko ang langit na, yang si Cordy ang pinadala ko sa iyo para maging asawa mo. Hindi ko naman kaagad tinanggap si Cordy, Kuya Bono. Sinabi kong pag-iisipan ko muna ng ilang araw at ang sabi niya ay hindi ko daw kailangan magmadali dahil may gagawin pa naman daw siyang iba. At iyon ay ang bawiin kina Tita Queenie ang bahay na pinatayo ng daddy niya at ang Montero na binili rin ni Uncle Brady. Marami daw siyang ebidensyang magpapatunay na kay Uncle Brady lahat galing ang perang ginastos sa mga yon. At mayroon din siyang medical report na magpapatunay na nilalason nga ni Tita Queenie ang daddy niya noon. Ang sabi pa ni Cordy noon, kapag daw nabawi niya ang bahay at naging asawa niya ako, doon daw kami titira at titiyakin daw niyang malilipat sa pangalan ko ang pagmamay-ari ng bahay na yon. Ngumiti ang kalooban ko noon, Kuya Bono. Naisip ko na kapag nangyari yon, yun na siguro ang pinakamalaking karma ng mag-inang bruha. '50th birthday ni Mama, medyo okay na siya noon. Gumagaling na siya dahil sa mga gamot at therapy
At ang hiling niya nung birthday niya, kahit daw wala siyang handa basta maka-attend siya ng misa sa katedral. Kasama namin sina Cordy at Cardo na noon ay best friends na dahil nagra-rhyme daw ang mga pangalan nila, Cordy at Cardo. Sila ang bumuhat kay mama para isakay sa kotseng inarkilan ni Cordy dahil nung mga araw na yon ay hindi pa legal na nababawi ni Cordy ang Montero mula sa tita kong bruha. Hinihintay pa si Uncle Brady dahil hiniling ng korte na dapat naroon din si Uncle Brady sa proseso ng kasong pagbawi ni Cordy sa bahay at sasakyan kay Tita Queenie. Tigib sa luha ang pisngi ni Mama sa loob ng simbahan noon habang nagdadasal. Ako na may nagdasal din. Actually, hindi yung dasal na memoryado kundi parang nakikipag-usap ako sa lumikha. At natanggap ko agad sa puso ko ang sagot ng Diyos sa mga tanong ko. Hindi ko inaasahan ng bigla ang paglapit ni Tita Queenie sa akin isang araw sa tindahan ko. Akala ko sisinghalan o tatarayan niya ako pero hindi dahil noon ay para siyang maamong tupa na nanghihingi ng awa. Ramdam na kasi niya noon na mawawala na ang mga bagay na pinagyayabang niya. Lahat ng bagay na nakuha niya sa pagkikipagrelasyon niya kay Uncle Brady. Ang sabi ko sa kanya noon, wala pa akong karapatang magdesisyon at sa katunayan ay husgado ang magdedesisyon. Noong dumating si Uncle Brady, natalo si Tita Queenie sa kaso. Pero hindi ko din talaga maramdaman sa puso ko noon, Kuya Bono, kung panalo din ba ako sa pagtanggap ko sa pag-ibig ni Cordy kasi may ibang laman ang puso ko. Si Jeje. Wala na isang miyembro ng pamilya ko ang umayaw kay Cordy dahil talagang mabait siya. Kung pakikisama lang, wala kang masasabi sa kanya. Lahat ng tao sa paligid niya natutuwang kasama siya. So ang tanong ko sa sarili ko noon, paanong magiging mali ang piliin ko siya? Total naman, yung lalaking mahal ko nasa piling na ng iba. Makaraan ng ilang buwan, Kuya Bono, nakakatayo at nakakahakbang na si Mama at ang sabi niya, kaya na raw niyang magmarcha sa simbahan sa araw ng kasal namin ni Cordy. Noong panahong yon ay
Nakatira na ang mag-amang Cordy at Uncle Brady sa malaking bahay sa kabila. Sina Tita Queenie at Ate Angela ay nangungupahan na lang noon sa Barangay Bitas. Pero pinadalhan ko sila ng imbitasyon nung kasal namin ni Cordy. Kaya lang ay hindi naman sila dumating. Sinikap kong maging maligaya sa araw ng kasal ko, Kuya Bono. Maging sa unang gabi ng pagsasama namin ni Cordy sa iisang kwarto sa Lafayette Hotel sa Baguio. Hindi maalis-alis si Jeje sa isipan ko. Nung inaangkin na ako ni Cordy, napaluhan na lang ako. Dahil nabigo ang hiling ng puso ko na sana si Jeje ang unang napag-alayan ko ng katawan at puso ko. Hindi ko alam na noong dumating kami sa Baguio para sa aming honeymoon ni Cordy ay siyang araw na mabugbog si King Kong. Tinakbo siya sa ospital ngunit nakalabas din makaraan ng 4 na araw. Noong dumating kami galing ng Baguio, natigilan ako nung akayin ako ni Cordy papasok sa malaking bahay. Pinagmasdan ko ito. Iba na ang pintura. Hindi na pink dahil pinaripaint ni Uncle Brady. Naging off-white na siya at nagmukhang disente. Pero hindi ako pumasok sa loob. Bumitaw ako sa kamay ni Cordy noong hinihila nga niya akong pumasok sa gate. Ang sabi ko sa kanya, "I'm sorry, babe. But I cannot live in that house." Napatitig siya sa mukha ko at hinayaan niya akong pumasok sa bakuran namin. Sa bahay ay nagbihis lang ako. Pagkatapos ay hiniram ko ang bike ni Cardo at nagpunta ako kina King Kong. Nadatnan ko siyang nakaupo sa wheelchair sa ilalim ng puno sa gilid ng bahay nila. Napakarami niyang benda sa katawan niya. Nakangiti siya sa akin, yung ngiting alam mo na, sabay tanong ng, "Kumusta naman yung first night, boy?" "Gago," sagot ko. "Tangina, kaya Amerikano yung nadali mo." Sagot niyang tumawa ng malakas, pero napalingon ako sa likod ko nang marinig ko ang kring-kring. Si Jeje, at parang blanco ang mukha niya, may hawak siyang nakasupot na soft drinks at yung busina ng bike ko noon. Gusto nang tumulod ng luha ko noon, Kuya Bono, dahil si gago naman kasi bakit hanggang noon lagi niyang dala-dala ang busina ng bike ko. Pinigilan ko lang mapaiyak. At alam kong hindi na rin tama na pag-usapan pa namin ang nakaraan dahil kasal na ako. "Bilisan mo, uhaw na ako." Ang ingay ni King Kong ang pumukaw sa pagdadrama ng kalooban ko. Nilagpasan ako ni JJ noong ibigay niya kay King Kong ang soft drinks. Pagkatapos ay pumunta siya sa terrace ni na King Kong at kumuha ng 2 monoblock na upuan. Yung isa ay binigay sa akin. "Ba't ba dala-dala mo lagi yan?" Tanong ko kay JJ patungkol sa kring-kring ng bike ko noon. Kinalabit niya ulit yon, kring-kring, bago sinabing, "Ito lang ang meron ako nagaling sa'yo." Ayokong patulan ng pahiwatig niyang madramang usapan, Kuya Bono, kaya iniba ko ang topic. "Nanganak na ba yung girlfriend mo?" Tanong ko, pero biglang tumawa si King Kong. Yumuko naman si Jeje. "Ano?" Bulalas ko, palipat-lipat ang tingin ko sa kanila. "Walang girlfriend yan. At lalang wala siyang nabuntis," sagot ni King Kong. "Pinamigay ka lang talaga niya sa Amerikano, boy."
Noon na nahulog ang luha ko, pero hindi ko napigilang mapamura. Kahit kailan talaga gago ka. Sabi ko kay JJ pero nakayuko pa rin siya. Kaya lang gumalaw-galaw ang balikat niya, tanda ng pigil na pag-iyak niya. Tangina niyo, wag na kayo magdrama dito. Narinig kong sigaw ni King Kong. Lumayos kayo. Bawal sa akin ng stress ang ina niyo. Yun lang ang kaya kong gawin para sa iyo, Anya. Sabi ni JJ na noong iangat ang mukha ay talagang umiiyak pala. Loser ako. Tanggap ko. At gusto ko lang na maging maganda ang buhay mo kasi nakita ko lahat ng paghihirap mo mula po nung simula. At kung sa akin ka mapunta, baka magpakamatay na lang din ako dahil hindi kita mapapaligaya. Tanga ka pala eh. Bakit akala mo pera lang makakapagpaligaya sa akin? Kayamanan? Ang baba naman pala ng tingin mo sa akin, Jay. Sorry na. Pero isang araw, marirealize mo rin, Anya, na tama ako. Baka isang araw, pasasalamatan mo rin ako sa katangahang ginawa ko. Tangina nyo, naiiyak na rin ako, magagago kayo. Sabad ulit ni King Kong na noon ay nagpupunas na ng luha. Mama at mga kapatid mo pa lang ang inalagaan mo, Anya, pero nakita kong napabayaan mo ang sarili mo dahil hirap na hirap ka. Paano kung mga anak mo na ang madadamay sa paghihirap mo? Pag naging miserable ang buhay mo dahil isang mahirap at loser na lalaking kagaya ko na pangasawa mo. Walang katapos ang paghihirap na, Anya. Kaya hinayaan na lang kita kay Cordy. Kasi alam kong mahal na mahal ka niya. At maibibigay niya sa iyo ang buhay na deserve mo talaga. Seven months pa kami sa Nueva Ecija bago kami nag-flight dito sa Florida. Pero ni minsan, hindi ko pinasok ang bahay sa kabila. Pinabenta namin yon. At hiniling ko kay Cordy na hatian niya sa pera si Tita Queenie kahit na nakuha din ni Tita Queenie noon pa lang ang bayad sa lote niya. Tama si JJ. Noon pa lang ay nakapagpasalamat na rin ako sa kanya. Maligaya naman kami dito, Kuya Bono, kasi nandito kaming lahat. At kahit medyo nakakahiya ay sasabihin ko na rin na magjowa na sina Uncle Brady at si Mama. Ito ang dahilan kung bakit ayaw umuwi ni Mama dyan kasi nahihiya siya sa mga chismosa na yung galing sa bruhang si Tita Queenie ay sinalo niya. Pero nagmamahalan sila at matagal din namang pinigilan ni Mama ang damdamin niya pero nagmamahalan talaga kaya't nagkatuluyan din. US citizen na Pinoy ang napangasawa ng kapatid kong si Ella. Nakapagtapos siya ng college at pumasa sa board exam niya noon pa lang sa Nueva Ecija. Ang bunso namin si Cardo, single pa pero pinag-aagawan siya ng mga babaeng puti. Dalawa ng anak namin ni Cordy. 7 years old ang panganay namin, babae pero nandun siya sa lola niya sa San Juan, Puerto Rico. Hindi kasi angkop sa katawan ng bata ang climate dito, lalo na kapag winter. At dahil tropical country ang Puerto Rico ay doon na lang namin siya dinala. Kaysa naman lagi siyang nagkakasakit lalo na kapag taglamig. 5 years old naman ang bunso namin. Lalaking sa akin yata nagmana dahil sa kapilyuhan niya. This month, manganganak na rin si Ella at excited ako, Kuya Bono, dahil kambalang magiging pamangkin ko sa kanya. Si Jeje may asawa na rin at may isang anak na sila. Nagko-construction daw siya, foreman, at ang misis naman niya ay OFW sa Hong Kong.
Si Carlo ay sundalo at 4 ng anak. Si King Kong ay 2 beses nang nag-asawa pero nilalayasan siya dahil sa masamang ugali ng mama niya. Ngayon nga'y binibiro niya ako na ihanap ko daw siya ng kahit Amerikanang negra. Sabi ko naman, matanda na siya. Suyuin ka ko niya yung babaeng pinakasalan niya noong una at tumayo na siya sa sarili niyang mga paa. Oo ma'am, I will do that. Sagot naman niya. Pero sa totoo lang Kuya Bono, miss na miss ko sila. Miss na miss ko rin ang barangay kung saan kami lumaki. Ang barangay kung saan ako natutong maging matatag at matapang. Hanggang dito na lang at sana'y maging bahagi rin ng iyong channel ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Anya. Kahugot na Anya, una sa lahat maraming salamat for sharing your beautiful story sa ating channel. Napakaganda. Ito yung klase ng kwento na kahit part 3 hanggang part 10 ay pwede talaga at pakakaabangan mo sapagkat napakaganda at napakagaling mong magsulat ng kwento. Napaka-minimal ng editing na ginawa namin para ma-upload ang kwento mo. And congratulations for the good life. I understand and I was sad sa naging masasakit at madidilim na bahagi ng buhay mo. Nakakalungkot talaga, hindi biro ang mawala ng minamahal sa buhay, hindi biro yung magkaroon ng karamdaman ng pinakamamahal mo sa buhay at dahil ikaw panganay, ikaw ang pumasan ng lahat and buti na lang dahil ipinanganak ka talagang matapang at matatag. Congratulations. And sa naging buhay mo, parang kokonti yung naging kontrabida. Sa totoo lang, 2 lang ang alam ko. Samantalang napapalibutan ka ng napakabubuting tao. Hindi natin pwedeng kalimutan si SJ na boyfriend mo pala nung kinder kayo and later on ay, hindi ba, nakatulong na malaki sa paggaling ng mama mo dahil siya ay physical therapist. At napakarami pang mabubuting tao. You are really so blessed with kind-hearted people and congratulations for that. At yun nga, pagkatapos ng paghihirap mo sa matagal na panahon ay big bang naman ang blessing sa'yo. Although nakakalungkot din talaga yung sakripisyong ginawa sa'yo ni JJ. Dapat natin siyang purihin, saluduhan, sapagkat gaano ba naman kahirap yung isakripisyo mo yung taong pinakamamahal mo para lang ma-assure na magiging maganda ang buhay niya. Napakabuti ni JJ. And siguro, sa buhay niya ngayon, darating din yung time. Kasi mabuting tao naman siya and who knows na magkakaroon din ng makalaking blessing soon sa buhay niya. JJ, kung nakikinig ka ngayon o nanonood, pinupuri kita. And again, congratulations, Anya, for the good life and you deserve a lot more blessings. Again, thank you for sharing your story. At ngayon sa ating mga shoutout, Gretchen Ryan Castro, pasensya na, 2 days lang naman ang paghihintay mo. Anyway, thanks a lot sa pagantabay. Jackie Lou Miguel, Ate Carol Tungpalan Batugal, Jungin. Hello Kuya Bono, sabi naman ni Susana Ramos Orsino Aradanas. Moises Del Cruz, shout out to you. Garden Rachel James Domingo Sor. Avid listener mo po since high school. Shout out naman po from Abulug, Cagayan. Shout out to you, Rachel. Kimberly Laza Fernando, pa-shoutout po from Kamalunyugan, Cagayan. Pa-shoutout din po kay Auntie Arlene na lagi nakikinig sa'yo habang naglalaba. Shoutout to you, Auntie Arlene. Joy Ogano Bantok, shoutout to you. Odette Balacano, kakatapos na mapakinggan at kaka-follow din. Maraming salamat, Odette, at nakasunod ka. Rosella Alcantara Turingan, pa-shoutout po sa lahat ng mga abangers mo, Kuya Bono, lalong-lalo na sa asawa ko. Raymond Cadaba, shoutout to you. Meluyan de la Cruz, pa-shoutout kay Bono sa baby ko ng happy birthday. Ruthie May Villanueva from Minagbag, Quezon, Isabela. Happy birthday. Miracle Joy Baracao Carillo, maraming salamat. Ito yung kabarangay ko, kahugot din.
Maraming salamat sa suporta. Lynette and belated happy birthday pala, Miracle Joy Baracao Carillo. Lynette Alcantara Sidayao, shout out to you. Listener from Canan La Paz, Abra. Magandang oras sa lahat ng mga taga-Abra. Arkin Ace Ovari Rodriguez, hello Papa Bono, malamig na araw po sa inyo, medyo mainit ngayon. Shout out po kami dito sa Magapit, Lalo, Cagayan. Always po kami nakikinig. Wow, maraming salamat. Our Queen. Lovely Yongoyong Bumagat. Listener from Aguinaldo, Ifugao. Magandang oras sa inyo. Pa-special shoutout po kay Maravic Bukasas Garin. Ingat ka palagi dyan, singkit. Agpukaw nakon, agan anad ka kanayan di taayan mo. Naging pudno na kanyam gayam. From 15 Kensi Quirino. Jocelyn Pascua, congratulations for making it to the Kagawad ship sa inyong barangay. We're proud of you. Dengpot CHN, shout out to you. Romeo Rano Dilem, shout out to you. Ito yata yung taga La Union. Maraming salamat sa laging pagtutok. Hello, Kuya Bono. Pa-shout again, listener here in Kuwait from Bicol Albay. Pa-shout out sa family ko, Buena Obra and Petitico. Basel, maraming salamat. Shoutout ng Kuya Bono kay Tantin and Tristan Dolnuan, secret listener Kuya. More upload, maraming salamat Julios. Jen Barunga Mangulad, shoutout po ulit. Shoutout to you, Jen. Jenny Gallardo Taberna, pabati po na anak kong magbe-birthday bukas, Princess Lorraine, November 25, sa belated happy birthday, Princess Lorraine. Love na love kay Mama from Jenny Gallardo Taberna. Yan ang muna mga kahugot. Muli tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love 2. Kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot. Stay safe, and God bless us all.